Magandang umaga mga kananay, mga ka-farmer, mga ka-ALS. Iyan nga at busy ang aking umaga dahil naghahanap nga ako ng mga kagamitan para sa kusina. At syempre, nung makita ko na yung mga kailangan ko, isa-isa ko na ulit pinunasan yung iba at ibabalik ko na dahil kailangan maayos ang pagkakabalik para kapag may kailangan ako, hindi ako mahirapan na maghanap. Kaligayahan ko na bilang isang nanay ang magkaroon ng mga kagamitan sa kusina. Napakadali ko lang pasayahin. Regaluhan mo lang ako ng baso, ng kutsara, ng sandok o platito, kahit tasa. Okay lang yan. Basta ang mahalaga sa akin ay naalala mo ko. Big deal na big deal yun. At isa pa, meron akong kukwento. Alam niyo ba na kaya gusto ko talaga dati na magpakasal? Kasi nakikita ko yung mga kinakasal nung araw. Ang regalo sa kanila, mga kagamitan sa bahay, mga kasirola, mga kawali. So, yun talaga yung pangalawa sa pangunahing dahilan kung bakit gusto ko magpakasal. At at the end of the day, na-realize ko na kaya ko namang bumili. At nagkakapera naman ako. So, ba't kailangan ikasal pa? Pwede namang magkaroon ng kawali at kutsara, tinidor at plato, kung ano-ano pa. Kahit na lang hindi magpakasal. Sus, kung saan na naman nauwi ang usapan. Naglilikpit lang ng mga pangkapihan. Nauwi na sa kasalan. Talaga naman itong lola nyo. Motera din paminsan-minsan. Oh my god. Oh my god. At nagmamadali na nga ako dahil papasok pa ako. May orientation kami sa ALS. At ang sabi ng teacher namin, agahan namin. So, inagahan ko nga, but sad to say, ang motor namin nagloko pa. Ayun, ang ending, late pa rin ako. Sorry naman, ma'am. Hindi sinasadya. Hindi ko maipapromise na hindi na maulit. Pero pipilitin ko na wag na mali. So, balikan muna natin ang ating kwentuhan na walang hanggan. Minsan talaga ang mga nanay ganyan, imotera. Maglilinis lang, nag-emote-emote pa. Minsan nga pag napagod, nagbubunga nga. Akala mo sila lang talaga ang may karapatan. Pero hindi nga pala yan minsan. Madalas nangyayari ang ganyan. Mag-react kayo kung ako lang ang ganyan. Malamang naman kayo, ganyan din. Hindi nyo lang inaamin, di ba? At nagpunta na nga ako sa school. Shout out sa aking mga classmate, ang mga nagpupogi akong classmate. Especially kay Christian Panganiban, ang aking tagahatid minsan. At mga magaganda kong classmate. Hello sa inyong lahat. At yan nga, pinagsama ang grade 11 at 12 ng ALS dahil may orientation. Naniliwanag sa amin dyan kung ano ang mga pwede at di pwede, ang mga batas ng paaralan, mga alituntunin na dapat naming sundin. Siyempre, thankful kami sa aming mga guro at sa principal dahil very encouraging ang kanilang mga mensahe para sa amin. So, thank you po sa inyo, teachers, and to our beloved principal. Pagkagaling sa school ay dumiretso na kami sa mga alagang kalabaw, kabayo at baka. Ayan ang kabayo, nagtatatalon. Masaya siya na nakita niya si Benny. Talagang kilalang kilala niya. At sa mga nagtatanong nga pala, hindi ba ako napapagod sa dami ng ginagawa ko? Napapagod din po, syempre. Gaya po ng sabi ko, hindi ako anak ng presidente. Kaya po, kailangan ko magsikap. No choice. Kaya pa naman. So, yan lang muna for now. Salamat sa inyo. Bye-bye!